Kamusta mga maka-full court halinat? Pag-usapan natin yung bagong update sa trade proposal ng Lakers para sa Washington Wizards. Ang Los Angeles Lakers ay dapat na maging all-in upang pahusayin ang kanilang mga supporting cast matapos silang mabigo sa Denver Nuggets sa huling dalawang NBA playoffs. Narito ang isang panukala sa kalakalan na gumagana sa ilalim ng bagong NBA Collective Bargaining Agreement na maaaring magbigay sa Lakers ng higit na laki at mas maraming shooting para palibutan sina James at Davis. Makukuha ng Lakers si Kyle Kuzma at Corey Kispert. Matatanggap ng Wizards sila D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Schifino at top 5 2031 first-round pick. Noong Hulyo, iniulat ni Anthony Irwin ng Lakers Daily na ang pinaka-substantive trade talk ng team ay ang muling pagtatayo ng Washington Wizards na magbabalik kay Kyle Kuzma. Ang Washington noong nakaraang season ay napakalapit na i-trade si Kuzma sa Dallas Mavericks, ngunit napigilan siya nang ipaalam ni Kuzma na ayaw niyang mapunta sa Dallas dahil sa mga alalahanin na hindi sila sapat na malapit para manalo ng kampeonato. Sa kasamaang palad para sa kanya, naglaro si Dallas sa serye ng kampeonato ngayong taon. Ang mga pinagmumulan ng liga at koponan ay nagpapanatili sa nakaraang taon o nang sa gayon ay malugod na tinatanggap ni Kuzma ang pagbabalik sa Los Angeles tulad ng gusto ng Lakers na mabawi siya, isinulat ni Irwin. Ang Lakers ay namimili kay D'Angelo Russell mula nang magdesisyon siyang kunin ang kanyang player option ayon kay Jovan Buha ng The Athletic. Si Jared Vanderbilt ang naging collateral na pinsala sa panukalang kalakalan na ito. Ngunit ang kanyang limitadong opensa at mga pinsala ay humadlang sa koponan sa nakaraan. Ang Lakers ay maaari ding magbukas ng pwesto para sa isang veteranong libreng ahente na pumirma sa panukalang 3-for-2 trade na ito. Si Kuzma ay magmumula sa kanyang pinakaproduktibong season bilang pangunahing bituin ng isang lottery team na may average na career high na 22.2 puntos sa 46.3% shooting at 4.2 assists habang nagtala ng 6 rebounds bawat laro. Siya ay isang pare-parehong 20-point scorer sa huling dalawang season. Nanalo siya ng championship kasama ang Lakers sa Orlando Bubble noong 2020. Pagkaraan ng isang season, ipinagpalit siya sa Wizards. Si Kuzma ay ang 27 overall pick noong 2017 at na-deal sa Lakers kasama si Brook Lopez sa isang draft day trade sa Brooklyn Nets para kay D'Angelo Russell at Timofey Mozgov. Maaaring ipagpalit sina Kuzma at Russell sa isa't isa sa pangalawang pagkakataon. Naunawaan ni Rob Pelinka na ang pagpasok nila ay magiging lubhang limitado sa libreng ahensya at pagkatapos na makipaghiwalay kay Klay Thompson at sa iba pa ay nakatuon na ngayon sa mga pag-upgrade gamit ang nag-i-expire na kontrata ni D'Angelo Russell at ang draft na kapital sa kanyang pagtatapon. Ayon sa mga mapagkukunan na malapit sa ang sitwasyon na nagsasalita sa kondisyon ng hindi nagpapakilala, isinulat ni Irwin. Ang 6'9" na Kuzma ay nasa isa sa pinakamagagandang deal sa liga ngayon, isang bumababang 4 na taon, 90 milyon na may natitira pang 3 taon. Ang Wizards ay naghanap ng maraming first-round pick para kay Kuzma noong huling panahon ng trade noong nakaraang season, ayon kay Jake Fisher ng Yahoo Sports. Hindi malinaw kung bumaba ang presyo ng hinihingi ng Wizards. Si Jalen Hood-Schifino, ang kanilang first-round pick noong nakaraang taon, ay dapat mabilang-bilang isa at isang top 6 protected pick sa 2031, isang pagpipilian na maaaring may halaga sa Wizards kung saan si James ay malamang na nagretiro noon at si Davis ay lumampas na sa kanyang prime o maaaring naglalaro sa ibang lugar. Kung ito ang presyo para maibalik si Kuzma, na isang masamang optic para sa Lakers dahil ipinagpalit nila siya sa Russell Westbrook deal na hindi natuloy, dapat nilang subukang kunin ang higit na halaga. Ipasok si Corey Kispert na nasa huling taon ng kanyang rookie deal. Maaring hawakan ni Kispert ang kuta habang binubuo ng Lakers ang 17th overall pick ngayong taon na si Dalton Knecht. Kahon bilang isang 3-point specialist lamang sa pagpasok sa NBA, si Kispert ay gumawa ng mahusay na mga hakbang sa kanyang all-around na laro noong nakaraang season sa pamamagitan ng pagdaragdag ng higit pa sa kanyang bag.
Ginawa niya ang 78.0% ng kanyang mga shot sa paligid ng rim at natamaan ng 52.5% ng kanyang mga pagtatangka sa field goal sa 3-10-foot range ayon sa Basketball Reference. Si Kispert ay naglagay ng career high na 13.2 puntos noong nakaraang season na pinapataas ang kanyang scoring sa pamamagitan ng kanyang patuloy na paggalaw. Ginawa niya ang kanyang sarili na isang mas nakamamatay na banta sa perimeter sa pamamagitan ng patuloy na pagputol sa backdoor mula sa sulok at mula sa siko at wing upang muling iposisyon ang kanyang sarili sa sahig